identifying the errors. Okay, yung, di ba kahapon, naka-number lang siya. Okay, tatlong salita, 3 words, 3 to 4 words, and then naka-number lang siya. Okay, hahanapin mo yung error, tapos medyo nakakalito pa kung saan naka-place. Okay, minsan kasi akala mo number 3 yun, yung pala 4 pala. Okay, ito naman yung isa, sana ganito lang. Okay, kasi mas madali ito. For me, for me, mas madali ito kasi naka-specify na yung hahanapin mo because of the underlined word. Okay, may sumagot na. Okay, because of the underlined word. Now, um, so, ang focus nyo na lang dito, class, is yung underline word. Okay? Mostly, kapag gantong identifying error, ang una nyo munang titignan is yung, i-consider yung subject and verb agreement. Again, merong identifying errors na um, 4 sentences. Magkakaparehas siya. And then identify nyo kung saan siya nagkakaiba. Okay, bakit yung isa may comma, yung isa walang comma, or yung isa semicolon, yung isa colon, okay? Yun, punctuations naman yung hinahanap. And then yung iba naman, okay, akala kasi ng gumagawa ng board exam, English major, kung makabigay ng verbal reasoning, yung iba naman, punctuations, capitalizations ang hinahanap. Okay? So, ayan. So, in this exercise, question number 1, sige, I'll give you 20 seconds. Jasper and me went to the park to play soccer with our friends. At least I have, since 50 lang kayo, okay, mga 10 to 15 responses para malaman natin. Okay, ay, sorry. Okay, oh nice, alam nila. Okay, itong mga sumasagot ng Just Friend ay, sino to? Si Lesser John Robert. Sino to? O Hanola, kayo ba yung naka-attend last week? Okay, doon sa pronouns. Pronouns ba to? Pronouns to, di ba? If I'm not mistaken. Okay. Sila ba yun? Yes, ma'am. O, di ba? Natatandaan nila. Oh, nice. Okay. Natatandaan nila. Okay. Kaya alam na nila. Sabi ko nga sa inyo, kapag alam niyo yung foundation, yung basic, I mean, ngingiti. Alam mo yung feeling na ngumingiti ka na lang kapag ganito yung mga type of questions. Sana ganun yung maramdaman nyo. Na I know for sure na letter A yung tamang sagot kasi alam ko yung tamang sagot. Na may error at alam ko yung tamang sagot. That's the confident. Okay? Bakit? Jackstone. Okay? Jasper and I went to the park, pero let's see. Okay? Bakit? Okay? Sabi natin doon sa pronouns, kapag gagamit tayo ng pronouns, ang I is nasa subject. Okay? Ano ba yung pinag-uusapan? Sino ba yung nagpunta sa park to play soccer kasama yung mga kaibigan niya? Si Justin, si Jasper and me ba? Hindi, ang tawag sa akin is I. Kasi kapag sinabi kong me, objective yon. Ibig sabihin, recipient ako ng action. Pero kung ako yung subject, okay, ako yung pinag-uusapan, ako yung simuno sa isang pangungusap, dapat na gamitin ay Jasper and I. Pero bakit Jasper? Bakit Ma'am Kunsunhi? Ba't hindi pwedeng I and Jasper? Because in English grammar, it is more appropriate, it is more acceptable na banggitin muna yung iba bago yung sarili. Parang pagmamahal lang. Diba? Sarili muna yung iba muna bago yung sarili, 'di ba? Okay, so ganun din sa grammar. So nagigets po ako dito. Um I what ano pa? Hindi, balikan natin yung me, yung he, she,
Okay? Saan ba yon? Sa pronouns kasi may tinatawag tayong, especially in personal pronouns, may tatlo yan. Okay? Subjective, objective, yung tagatanggap ng action at possessive. Okay? So dito, natuwa naman ako dun sa sumasagot, kino-correct na nila yung sentence. Okay? So let's see. Yes, thank you. Okay? Last one. Timer starts now. Okay, tingnan natin. At least 10. Sa 94, at least 10. Para nababasa natin ang pulso ng masa. Okay, lumalakas ang ulan. Okay. Okay. Tingnan nyo ha. The correct answer is to preside. Okay, bakit? Sa English, tinatawag natin tong parallelism. Dapat parallel siya. Kung gumamit ka ng verb ing dito at verb ing dito, dapat verb ing din. So the duties of the council chair are to what? Okay? Are to presiding over the over meetings, monitoring the progress of the group, and consulting with more senior officers on issues discussed in meetings. Okay? So, kung makikita ninyo, nasa verb na naman siya, diba? Okay, yan. Parallel construction. Ano ba ibig sabihin ng parallel? Kapag kapare-parehas na S form of the verb, okay, sana ang ginamit is the duties of the council chair are to preside over the meeting, monitors the progress of the group, and consults with more senior officer. Kaso, gumamit na siya ng ing kasi ngayon yan, okay? Present tense yan. So, gagamit tayo ng yung presiding dapat. Okay? Parallelism po ang tawag dyan. Okay, let's proceed. Proceed. Okay. Active ng ating okay. C. Let's see. Let's see. Okay, diba? At least, mga ganyan. Okay. Nakakatuwa kasi na ko-correct nyo na. Okay, nako-correct nyo na siya. Next. Okay. Stop na natin. Ano ba?
Okay. 6, 7. Okay, let me check. Most of you answers decline letter B. Okay, B. Okay, so the correct answer is races. Okay. In play, rises kasi. Okay. Raises, the correct word should be rises. To raise means to move to a higher place. Yung rise to increase. Okay. Okay. Rises dapat. Yung raise or raises, um, first floor, second floor, ganon siya, okay? Yung rise, okay, the sun rises to its brand new day. Ibig sabihin, nag-i-increase, okay? So, careful, careful, okay? Careful. Declines, tama naman class, yung kung subject and verb agreement. Dito kasi maling term na talaga yung ginamit niya. The value which is singular, declines which is also singular. Again, uulitin ko class, okay? Ano ba yung nag-decline? Ano ba yung bumaba nung tumaas yung inflation? Ano ba yung bumaba? Yung value ng peso. The value of the peso. So, ibig sabihin, singular siya. Diba? Singular. Isa lang yung pinag-uusapan. Isa lang yung subject. Isa lang yung simuno. Bakit, ma'am, Consunhi, may S kung singular siya? Again. Okay, uulitin ko. I would like to reiterate this one na sa verb, kapag ka may S, singular. Kapag wala siyang S, marami siya. Plural siya. Magkabaligtad sila ng nouns. Are we clear? Okay? No. Races, it's not plural. It's, rises. Race kasi, iba yun. Yung races, okay, to move in a higher place. Yung rise, it's a totally different word. Okay? Totally. Okay? Maling term talaga yung ginamit. Parang price and price. Diba? What is the difference of price na C sa price na Z? Okay? Diba? Okay. Ganun din to. All together sa all together. Okay, ganun din siya. Next. Beles. Okay. Correct answer is letter D. Okay. Identifies in the sentence that uses subject with or the subject closest to the verb that follows agrees with the noun's number. Diba? In this case, the closest noun is professors, is in the plural. Therefore, the verb must also be plural. Dapat identify lang. Again, uulitin ko ha. Sabi ko nga sa inyo, sa identifying error, karamihan, mostly karamihan, minamali talaga nila yung verb, okay? Karamihan lang naman, hindi lahat. Siya very careful. Ngayon kasi tignan nyo, professors, okay, to the nearer subject, di ba? Okay? So yung professors, plural siya. So dapat ang verb niya, okay, ang verb niya ay ano? Plural din. Again, sa verb class, pag walang S, plural. Pag may S, singular po. Okay? Paulit-ulit tayo dyan. Paulit-ulit tayo. Yes, without S siya. Identify lang siya. Bakit? Kasi dito ka na sa nag-base sa nearer subject. Okay? Or closest subject. Okay? Which is plural. Fellow. Yung kanyang mga
kanyang mga kasamahang professor o mga. So, madami siya. Okay? Nagigets po ako dito. 100 people in the room. Okay? Yes, okay, good. Okay. Sige. Okay. P. Okay. Obese. Hindi sana kung obese, kung B, di dapat mali din tong gets. Okay, let's see. Ay, walang tamang sagot. Walang ano. Everyone obeys, okay. For your, um, wait. Saan na siya? Correct answer is no error. Okay. Letter E. May sumagot ba ng letter E? Okay, no error. Bakit no error? O, anuhin natin ha. Ay, ano ba yan? Okay, bakit no error? Everyone. Ano to, class? What part of speech is everyone? That is indefinite pronoun. Sabi natin sa indefinite pronoun, marami si indefinite pronoun. Ang tatandaan nyo lang sa indefinite pronoun, ano yung sabi ko kagabi? BF mo siya. Ano yung BF mo siya? Sa indefinite pronoun, may singular and plural. Okay? Kailan mo ginagamit ang plural? Okay, doon sa mas konti, sa BF mo siya. Ano yung BF mo siya, class? Sige nga. Ano yung BF mo siya? Okay. Very good, indefinite pronouns. Ano yung BF mo siya? Both, few, M for many, O for others, and siya, start with the letter S, several. Okay, kaya nga siya ganito, oh. BF mo siya. Okay, di ba? B for both. O for others. Okay. IBF pala. Sorry. F for few. M for many. O for others. And S for several. Diba? Yung BF mo siya, anong gagamitin natin dyan? Plural. Okay? Sa indefinite pronoun, ang rules dyan is yes, may singular verb and plural verb. So, kailan mo gagamitin ang plural verb? Doon po sa BF mo siya. Okay? The rest, kung wala sa BF mo siya, gagamit ka po ng singular verb. Singular. Okay? Since everyone is wala sa BF mo siya, ibig sabihin, gagamit ka ng singular verb. Singular ba yung obeys? Singular ba yung obeys? Yes. Okay, kasi may S. Magkabaligtad sila ng nouns. Kung ang nouns, pag nilagyan mo ng S, dumadami siya, nagiging plural siya. For example, chair. Lagyan mo siya ng S, chairs, table, isa at one table.
lagyan mo siya ng S, 2 tables. Okay, dadami siya. Sa verb, again, sa verb, sa pandiwa, sa salitang kilos, sa action word, kapag ka may S, singular. Kapag walang S, plural. So this one, tama siya. Okay? Everyone obeys. Doon pa lang. Okay? Everyone obeys the traffic rules. Okay? Tama. 'Di ba? Okay? Yung subject and verb agreement. And no one is another indefinite pronoun gets. Okay? Na singular dapat. So singular din to. No one gets a ticket from the MMDA officer. Okay? Makakasama na siya. Wala naman siyang minali dyan. So, no error. Are we clear po? Okay, are we clear po? Naintindihan po yung paliwanag dito. And yung rules kung bakit siya walang error. Okay. Okay, good. Good. Yung officer, ano yung officer? Isa lang naman yung officer from the MMDA officer. Okay? Kahit pa and no one gets a ticket from the MMDA officers, it doesn't make any sense. Parehas tama pa rin 'yon. Kung ang ticket is galing sa maraming MMDA officers, okay lang din 'yon. Hindi naman mali 'yon sa pangungusap, sa sentence. Okay? It is the subject and verb agreement. Hindi na siya subject, hindi na siya verb din. Okay? From the officer, from the Navy officer, okay lang. Hindi siya magpapamali doon sa pangungusap. Are we clear? Are we clear? Okay. Again nasaan ang identifying errors? Mostly subject and verb agreement. Look at the subject, look at the verb, yung verb mo madami. Okay? The parallelism, okay, yun yung mga i-consider mo. And then sabi ko nga class, mas madali itong gantong klase ng identifying error kasi naka-underline na. Okay? Naka-underline na yung mali. Unless yung kahagabi, okay, sama-sama silang tatlo. Saan dun yung mali? Okay? Saan dun yung mali? Sa tatlong words na yun, saan dun yung mali? Ito is naka-specify na because naka-underline na. So, mas madali, mas mas ma-identify mo, makikita mo kung may mali ba talaga siya or wala. Okay? So, next. Okay? Okay. Oh, ang bilis Tingnan natin. Okay, natandaan nila. Okay, di ba? Ganyan talaga yung English grammar na yan, lalo na yung exercises. Tinitrick tayo kasi 600 pesos. Can you imagine? 500,000. Okay? And then gagamit siya ng R. So feeling natin tama na. Amounts expressed in word form and used as subjects as considered singular should be used to agree with 600 pesos as singular subject. Okay? Ito, sinasabi lang na singular subject. Pero bakit ba siya singular subject? 'Di ba? Okay? Hangga't hindi inyo ina-explain kasi ginamit lang siya para sa isa. Okay. Ginamit lang siyang 600 pesos. Okay, naalala ko si Paulo Abelino.
Okay. Yung taga Malabon kasi nagsagala siya. 600 pesos daw yung binayad sa kanya. Sana all. Okay. Okay. Tama. Next. Ito, tricky to. Tricky, another tricky. Careful. Okay, tingnan natin. Ayoko na mag-chicken dahil yung kamay ko. Class, yung sa sumagot ng interested, unless hindi sinasabi ng sentence yung mga pananda like nangyari na, always consider na present tense yun, okay? Kung hindi naman sinabi na, yung, of course, yung result, di ba? Yung mga ganon tapos na. Pero ito kasi, okay, pwedeng ongoing yung semester na yun. Okay, kung unless sinabi na last semester, last year. Okay, 'di ba? Last month. Okay, tonight, yesterday, hangga't hindi sinasabi, past tense. Ngayon, kapag ka ganto, okay, ang laging rules dyan is present tense yan. Okay, present tense. Subject. Okay? Tama naman yung R. Class, tama yung R. Algebra and physics. Okay, magkaiba ang algebra at magkaiba ang physics. So, yan ay plural. 'Di ba? Okay, isang math, isang science. Okay? Magkaiba. So, tama siya. Physics, algebra and physics are my most interesting subjects in this semester. Okay? Again, sa masumagot ng interested, hanggat hindi sinasabi, algebra and physics are my most, well, actually, yung R, mali na din. Okay? Where na dapat yun. We're most interested. Kaso R eh. Okay? Ibig sabihin, okay, tama ba yung R na i-consider mo doon? Opo, kasi plural po. Isang algebra at isang physics. Okay? Are my most interesting subjects this semester. Okay? Are we clear? Sabi ko sa inyo, tricky. Okay. Yes, it's letter D. Okay. Pag may end lang siya, class, okay, uulitin ko ha, yung rule sa end kapag ka compound noun siya. Yung compound noun, yung may end, kaya siya may end kasi isa lang siya. It so happen na may end lang siya. Para siyang kutsara at tinidor. Ang kutsara at tinidor, kahit isa yung kutsara at isa yung tinidor, compound noun siya. Para siyang collective noun. Ang tawag naman sa kanila, compound noun. So, ganun din yon. So, for example, the bed and breakfast, compound noun siya. It so happen na sinulat lang siya in 3 words. Okay? Bed and breakfast. So, compound noun ang tawag. Ito naman hindi siya compound noun eh. Magkaiba talaga si algebra, tsaka magkaiba talaga si physics. Okay? So, si algebra isa, si physics isa, dalawa, plural. So, plural verb are. Nagigets po ako? Okay? Nagigets ako, class?
Okay, good. Next. Okay. Weekends. Okay, weekends talaga. D. Weekends. Okay, volunteers. Okay. The subject in this sentence is plural. Okay. Again, the verb should also be in plural form, volunteers. Ilan sa mga estudyante, di ba yung ilan sa mga estudyante, mga okay, ilan sa mga estudyante in the night session ay nag-volunteer during weekends. Ma'am, bakit yun naiisip na weekend? It's because siguro ganito, class. Okay, sulat ko. Tingnan kayo ha. Pwede naman kasing maraming weekends, okay? During weekends. Kasi, regular na ginagawa, okay? Pwede naman talaga. So, for example, I run every Saturdays. Eh, marami yung Saturdays. And Tuesdays. Pwede yan. Okay, ganun din sa weekend. Kung maraming weekend sila nag-volunteer, edi marami. Okay, di ba? Okay. Now, bakit volunteer? Alam mo, may mali pa ba sa of the, sa preposition of the? Okay, some of the student in the night session, wala namang kinalaman yon. Okay, yung night na yon. In the morning session, volunteers. So, plural ang subject, so dapat plural din ang verb. Again, uulitin po natin. Kapag po may S, singular. Okay? Kapag may S ang verb. Okay? For example, chair. Yung chair na yan, palagi yan. Magiging plural siya pag nilagyan ko ng S, di ba? Boy, padamihin natin boys. Kasi ano naman siya? Noun siya. Ano pa? Hospital. Padamihin natin si hospital. Hospitals. Okay? Sa verb, sa action word, baligtad. Okay. So, for example, plays, singular. Gusto ko siyang padamihin, play na lang siya. Dances, singular. Padamihin ko yung verb na dances, dance na lang siya. Magkabaligtad sila. Okay? Magkabaligtad. Okay, ngayon, kaya nga, 'di ba? Napapansin nyo, she dances gracefully. Gracefully. Okay? Bakit? Ay, sorry. Nakaano pala ako. Yeah, sorry, hindi pala ako naka-everyone. Itinatype ako, yes. Ayan. Tignan nyo na lang yung screen. Chair, padamihin nyo, lagyan nyo na S, chairs. Boy,
padamihin niyo yung mga batang lalaki, boys. Okay? Kasi noun siya. Okay? Noun na name of place. Hospital, padamihin niyo yung hospital, lagyan niyo ng S, hospital. Pero sa action word, sa verb, baligtad siya. For example, place. And place, singular, play, plural. Dances, singular siya kasi may S siya. Magkabaligtad sila ng noun, ang verb. Dance, plural po siya. Okay? Kaya nga, sinasabi natin, she dances carefully. Ma'am, bakit she dances? She is singular, diba? Singular siya, isa lang siya. Dances is also singular. May S siya, kaya siya singular. Baligtad sila. Okay? Ay, nandito sa class, sa share screen. Yan, kahit di nyo makita, naka-share screen naman yung tinatype ko. Wala. Bakit ganun? Okay, sige, ulit. Ayan. Sige, ayan. Naka-share screen ako. Okay. Ang sinishare screen ko, yung mismong Zoom. So, sa Zoom, nagta-type naman ako. Makikita nyo yan. Okay. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Nakikita nyo na. Okay. Pwede nyo siyang makita sa chat. Pwede nyo siyang makita sa screen. Makikita mo siya sa screen. Ayan. Kita nyo na. Type yes. Kita nyo na. Ayan. Sige. Sabi ko, kapag ka sa noun, 'di ba? For example, boy, pangalan ng name of a person, boy, padamihin mo siya, lagyan mo siya ng S. Oh, wala. Sige. Okay, sige. Alam ko na, gets ko na. Dito na lang magta-type sa... Ayan, nakikita nyo. Naka-word na ako. ₱28 tayo. Okay. Kita na. Yung word. Okay. Sige. Okay. Ulitin ko ha, pag sa noun, kasi subject and verb agreement nga, 'di ba? Kapag kasi sinabi nating subject, ang subject pwede siyang noun, pwede siyang pronoun. Okay? Yung noun, pangalan ng tao, lugar, hayop, pangyayari. Okay? Pronoun, yun yung he, she, it, they. Okay? We. Us. Well, sa subject yon. Okay, ngayon, sa noun, kapag para dumami siya, nilalagyan natin siya ng S, 'di ba? Sabi ko. So, for example, chair, padamihin natin, chairs. Okay? Flower, padamihin natin, flowers. Ano pa yung nouns? Pangalan ng lugar, hospital. Padamihin natin, lagyan lang natin ng S, hospitals. Okay?
Tapos may pronouns pa tayo, 'di ba? She, he, she, it, singular 'yan, 'di ba? We, they, plural 'yan. Of course, meron yung I, yung you and I, exemption 'yan. Okay? Kahit isa lang 'yan, kino-consider 'yan as plural. Bakit? I have, 'di ba? Ay, hindi mo naman pwede sabihin I has to ballpen, hindi naman ganoon. Kasi nga, yung you, kino-consider siya, kahit isa lang siya in a way, okay, plural siya. Sa action word, sa salitang kilos, which is verb, baligtad po. Baligtad. Okay? So, for example, dances, singular. Dance, walang S, plural. Plays, singular. Play, plural. Okay? Kaya nga sa example natin, she is singular. She dances gracefully. Gracefully. Now, bakit dances? Okay, kasi she is singular. Dances na may S kasi nga magkabaligtad sila ng noun is also a singular. Nagigets po ako? Tingnan nyo mamamali yan ni Grammarly kapag inalis ko. Oh, sabi ni Grammarly, mali po. Dance dapat. Okay? Dances dapat. Naintindihan po ako. So, dito class, Hindi pa natapos. okay, dito class, some of the students, plural siya, 'di ba? Nasaan ba ang verb? Lagi niyong tatandaan, okay? Ang identifying errors, it's a mas madami diyan ng subject and verb agreement na, okay, sino ba yung magvo-volunteer during weekend? Yung mga estudyante na nasa night session. Regardless kung anong session siya, morning session, mid shift session, night, morning session, 'di ba? Pero ilan ba yung estudyante na 'yon? Marami, plural. Okay? So plural. So dapat plural din yung verb. Dapat walang S kasi magkabaligtad nga sila ng noun. Paulit-ulit ako dito. Magkabaligtad sila. Okay? Sa mga sumagot ng weekends, regardless kasi, ibig sabihin ng weekend, tuwing weekend sila nandun. Pero, di ba, it will not change. It will not make the sentence wrong kung may S yan or wala. Okay? Kasi subject and verb agreement ang pinag-uusapan natin. Hindi another clauses or phrases. Nagigets ako? Okay? Nagigets ako, class? Nagigets po ako, class? Okay. Yes. Okay. So, let's proceed. At least 20. Okay.
Okay. Tama. There was, the correct answer should be there were. The group of words, several kinds. Okay. This indicates a clue to its plural form. Again, sabi ko nga sa inyo, it's a matter of verb. Lagi tingin muna tayo. Consider muna natin yun. Focus muna tayo kung tama ba siya. Okay? So at least nakukuha nyo. Tolds? Okay. Class, tolds. May sumagot kasi tolds. Okay. Pag naka-past tense na, hindi na natin yon nilalagyan ng S. Okay? Past tense na nga siya eh. Nagigets nyo ako? Past tense to. Parang sinabi nating danced. Okay. Yes, wala. Kasi past tense yan. Kung gusto natin lagyan ng ano, dapat tells. Tell. Wala, hindi po natin nilalagyan ng S form ang past tense. Okay? Kasi, dali. Hindi po natin nilalagyan. Okay. Kung gusto natin, ang S form lang is nasa present. Okay, so tell, tells. Okay, kung plays, plural, singular, hindi po natin ilalagyan. Kasi parang sinabi mo played, tapos ilagyan mo ng S. Wala pong ganon, okay? Wala, hindi po tayo naglalagay ng S sa past tense, okay? Ay, nakikita ko kasi. Ha? Prince, princess, yan po ay ano? Yes, tama naman siya. Prince, prince. Princess, princesses. Tama naman siya. Walang ano doon. Tama si Mugado. But I would like to emphasize na ito ay ano, noun siya, hindi siya verb. Okay, noun po siya, hindi siya verb. Okay? So, continue tayo. Okay. Okay, nice. Okay. Rapidly. Okay. Paano siya nag-grown rapidly? Okay. Ano to? Ano to, class? Adverb. Okay. Tama naman. Has grown, di ba? Singular. Singular. Grown rapidly since the turn of the country. Very good. This one. Correct answer.
Okay, dapat it. I will be glad to take it. Ano ba yung kinukuha niya to take them? Anong kinuha niya? Yung message, 'di ba? Hindi si Mr. and Mrs. Santos. Okay, 'di ba? Okay. Kung meron kayong message, kung gusto niyo mag-iwan ng message for Mr. and Mrs. Santos, I will be glad to take it. Not to take them. Kasi kapag sinabi mo to take them, ang kukunin mo si Mr. and Mrs. Santos. Careful. Okay. Okay. Message lang. Kasi hindi mo, class kapag hindi naman natin alam kung madami or hindi, 'di ba? Laging singular yon. Laging present yon. Laging singular din yun. Okay? Hindi lang din naman sinasabi. Kung walang mga pananda. Next. No, galing ah. Past participle. Has plus have plus past participle of the verb. Okay? Nice. Ako po ka na. Dumadami na ang nakakaunawa. Those of us who are over 50 years old, sabi ko sa inyo, ito yung nakalimutan nyong atake approach. Imagine niyo kaming mga over 50 years old should get, kapag sinabi mo kasing there sila, should get, okay, our blood pressure check regularly. As nga eh. So kami yun, hindi sila. There kasi is sila. Okay? Careful. Careful. Okay? Nakalimutan natin na minsan i-imagine natin kung tayo yung nagsasalita. Kung passive voice ba siya or active voice. Okay? Next. Cotton buds with ano? Dadadaw. Lagyan mo. Betadine? Hindi, ilagay mo na sa... Nandiyan yung betadine. Ay, yung ano. Ikaw na nga maglagay, Benson. Okay, let us check. Ikaw na nga maglagay. Ah, Hindi ko na titignan ha, pero at least I have lane. Okay, ito medyo mahirap na. Okay lang. Bili mo lang. Anong bibili mo? Ayun ba manok? Ayun nga yung corned beef na lang. Ano pa ba inaano dito? Umuulan naman. Ngayon lang naman yun eh. Ayoko na magmanok.
Okay, let me check. Has been. So, dapat have been. Athletes, marami, class, marami. Okay? Has been chosen to represent the country. Tatlo sa mga atleta galing sa university namin. University, City of Malabon University, Mindanao University, tatlo doon. So marami have been chosen to represent the country. Okay? So, next, 20 lang. 20 ganito lang. Then, drills tayo. Nick Joaquin, a national artist for literature. Si Nick Joaquin have written stories which he called tropical gothic. Ang galing. Okay. So, di ba mas madali itong type of identifying error yung may underline words kasi dun ka na lang na sinikwakin kahit national artist pa yan or kahit gamaba artist pa yan, okay lang. Di ba? Hindi yan nagpapamali sa sentences. Okay, sa sentence, okay? Which, okay, kung saan, which kasi, which he called. Okay? Diba? Next, last two. Last three. Oh, Benson. Okay na. Ba't tumutulo? Hindi ko lang. Okay na, okay na. Kasi hindi na sarado ng ayos. Ano mo na lang yan? Oh, ligpitin mo na to. Pakiligpit na to para may galaw tayo. Okay. Oh, bakit? Workshops nga eh. No error. Bakit may was? Workshops nga eh, literary workshops, mga workshops about literary. So, madami. Okay? Was initiated by the university writers who want to cultivate it among amateur aspiring writers. Okay? Next. Each product. Ayan na naman si indefinite. Okay, sabi ko sa inyo, hindi pa na ano, di ba? Kita ko agad si indefinite. So, comes. Okay, each product comes with a whole year warranty to meet your money's worth. Okay? Yes, okay. Next. May next pa ba tayo? Okay, sige. Ay, ayun pala, naka-present na, ano ba? Okay, of course are congressmen, marami, men na nga eh, 'di ba? Senators, ano pa ba? Both. Okay, BF mo siya. BF mo siya. Both, few, many, others, severals use plural form of the verb. 'Di ba po? Okay. Yes, BF mo siya. Okay, next. Ano lang natin tong, discuss ko lang tong konti. Except, introduce, except introduces a subject or context that is being excluded or represent an exception to claim. Okay?
Except, exemption to the rule, okay? Except can be a preposition or conjunction. As a preposition, except means but. Except, di ba, may ganon? Okay. All of the following except, so ibig sabihin, okay, exemption yon. Lahat ng mga sumusunod, puwera sa isa, okay, exemption. Okay? As a preposition, except means but. Okay? As a conjunction, except is often followed by that. It means only or with the exemption or. In the rare cases, when exempt function as a verb, it means exclude to object. Okay? Yung accept versus accept. I did not accept your apology. Tanggap yon, di ba? Okay, tanggap. Yung except, buy all the ingredients for the recipe except milk. Pwera sa milk kasi meron na ako. Okay? Between and among, what's the difference? Use between when referring to one-to-one relationships. Use among when referring to indistinct or non-specific relationships. She had to choose between a bicycle, a train set, a pair of sneakers, and a new backpack for her present. So, ibig sabihin, kaya between ang ginamit dyan kasi si bicycle, sa train set, at saka yung pair of sneakers or rubber shoes ay may relasyon. Ano yung relasyon niya? Yan ay para sa kanyang regalo sa birthday niya. Okay? For his birthday present. So, there is one-to-one relationship. We use among when talking about people or things that is not distinct and are viewed as a group. So, for example, there wasn't much unity among the council members. So, walang unity, okay, sa grupo, okay, ng mga council members. Okay? Among could be indicate that something belongs to the group. She only ever felt comfortable when she was among with her friends. Okay? Baka lang umano eh. Altogether na hiwalay, tsaka altogether na isa lang. Altogether is an adjective that means that everyone and everything in the place, everything is in the same place. The opposite of altogether is separately, okay, or in different places. So, ibig sabihin, okay, let's go to the party all together. I don't want to arrive alone. So, ibig sabihin, let's go to the party in a group. I don't want to arrive alone. Magkakasama tayo. That would mean by all together. Okay? Pasado na ako, 11/20. Altogether naman is an adverb, which means it is a word that modifies an adjective or adverb. Okay, ano ba yung adverb? Yan ay modifier. Salitang naglalarawan. Ano ang inilalarawan niya? Inilalarawan niya ang pandiwa, ang pang-uri at isa pang pang-abay. So first, okay, altogether can be used to mean completely or totally. Kung kanina, magkakasakasama yung altogether, completely, or kabuuan when used this way, okay? Second, altogether means in total. So, for example, our vacation was altogether wonderful. Ibig sabihin, ang aming bakasyon ay completely wonderful. Completely wonderful. So, yung altogether na isang salita lang, ibig sabihin niyang completely or totally, altogether. Okay, yung altogether na dalawang salita and double L, it means that magkakasama. Okay? In Tagalog. Aisle versus aisle. What's the difference? Yung okay, is a noun that means walkway between two objects. Aisle are often found between shelves or row. Okay, so for example, nasa grocery kayo, okay, the candy aisle is Mary's favorite part in the grocery store. Okay? Alan cried when he saw his bride walk down the aisle. Okay? Merong daanan. Okay? Daanan 'yan. May pagitan. Kaya siya aisle kasi may dalawang benches dito sa church, 'di ba? Ganon kaya may aisle.
Okay? Isle po. Para, ano kasi yan, sound together, pero iba yung gamit. Iba yung spelling rather. Or aisle, sa grocery store, okay? Okay, nasan dito yung bilihan ng mga candies. Okay, that's the aisle. Ayun, sa letter C po, 'di ba sa grocery, sa SM or sa mga sa supermarket, yung mga in between shelves doon, we call that aisle. Yung aisle naman na isa, yung isle is island. Okay? A noun means an area of land that is surrounded by water. In other words, it is an island. Note that S in isle is silent. So you do not pronounce it. Okay? Isle pa din. Amanda wants to take a vacation to a tropical isle. The Isle of Man is one of the most famous isles. Okay? Are we clear po? Okay, now, ano tayo? Isang drills lang for paragraph development, okay? Or for development, paragraph organization, and then grammar ulit. Then we're good, okay? Quiz is tayo, okay? Quiz is. Aha. So, sa nakikinig ng recorded video, we'll send you again the link for the asynchronous quiz. Okay, so i-end ko muna to and then after you answer those drills, okay, sa quiz is pwede nyo ulit balikan to. I-pause nyo rin tong video para makita nyo yung rationalization, okay? For rationalization, ganoon talaga. Inano ko yung mas challenging na identifying errors. Pinili ko para masanay tayo. Okay. Wait lang. Go-white screen pa siya. Okay, either Tom or Peter forgot to take their pen. Okay, so 4. Bakit 4? Their pens, okay? Take their pens. Dito naman ang mali yung 3, car. Can you repair my car until Friday? Okay. Next, while flying over India, we had glimpse of Himalayas and Ganges. No, Himalayas and Ganges. 4. Oo nga, medyo challenging lang talaga, okay? Doctors cannot treat this complicated disease unless full medical equipment are given to them. Okay? Okay, so proceed muna tayo makikita nyo naman yung correct answer dyan, diba? Or doon sa tinake nyong quiz. So proceed tayo para matapos na. Another quiz is
Paragraph development. Mahina ang audio kasi humihina ang net, so lumalakas ang ulan. Okay, paragraph development tayo. 10 lang to, and then we're good. Okay. Punta ulit sa quiz is, ang code po ay, babagal oh. Hindi siya clickable. Continue with Google lang. Kahit saan. Explore nyo. Kayong makaka-explore dyan. Ayan o, join na o. Okay. Oops. So, sabi mo sa kuya mo, ipaikot yung damit. Tapos meron sa 909736. 909736. Nasa screen nyo po. So, okay lang yan. Okay. 140 people in the Zoom. So, kahit 50 lang, oh. Yan. Ang kagandahan kasi kapag nag-drills kayo, nakikita nyo yung correct answer. Diba? Na-provide na siya agad dito sa quiz is. Okay, start tayo.
Okay lang. Kung mahina talaga. Okay, let's see ah. Okay, end natin. Tingnan natin kung sino nakukuha dito. First, si Dasco. Second, si Micah. Third, si Liam. Okay. Ah, nice. 7. Ma- na, dito kasi sa quiz is kahit same kayo ng score, pero mas mabilis yung isa, may ano yun, may bearing yun. Okay, marami pa naman pala naka 7. Anyway, review questions. Okay. This week. Okay, so, marami nakasagot ng A. Bakit A?
questions tayo. Okay. This one, incorrect, ang dami. Unattempted, baka sa internet yan, okay lang. So, mas marami pa rin yung nakakuha ng incorrect answers. Okay, what should be the first sentence? The correct answer is letter D. We are talking about bill. Bakit may sumasagit ng the first procedure? Bago niya sabihin yung first procedure, ang unang procedure, syempre may sinabi na siya, 'di ba? Okay. Dito nga, class, nagustuhan nila ang quiz is, okay. The first procedure, kung ito yung unang sentence, the first procedure is that a bill passes through 3 readings on separate days. Okay. Anong pinag-uusapan natin doon? Bakit napunta ka na sa procedure? So, may nauna pa dapat. Okay. I do not know, pero for me, ang kinukuha dito is yung topic or main idea, 'di ba? Ano ba yung pinag-uusapan dito? A bill before becoming law undergoes several procedure. Tsaka pa lang yung sasabihin, the first procedure. Okay? Lalong hindi naman pwede yung on the third reading. If the president approves, okay, ano yun? Biglang, kung ang presidente ay nag-approve ng bill, then it shall be deemed law. Okay? Hindi din, di ba? Otherwise, sa kabilang banda, otherwise, hindi din, di ba? Okay? Careful na tayo. Sabi ko nga, hindi sunod-sunod ang number. Ano hindi sunod-sunod? Ganon talaga. Ganon talaga. Okay? What should be the third? Kasi tinitingnan nyo pa. Okay? Kumbaga, hindi mo na siya makikita. Okay? Dapat binasa mo pa. Okay? Okay. Pagka ganitong type of question, tulad niyan, what should be the third sentence? Kuha kayo ng pen and paper, hindi niyo yan masasagot na A, tapos ang sunod B. Hindi niyo yan maano ng through your mind. Get a pen and paper, and then, i-order nyo yung sentences. Okay? Siyempre, kapag tinignan nyo lang ganyan yan, hinanap nyo, which is first, the sentence, the second, and the fourth, hindi nyo maaalala talaga. Get a pen and paper. Number 4. Okay? Basa. Saan dyan ang sa palagay ninyong main topic para siya yung first sentence. Okay? Diba? Okay? A, yan. For sure. Learning learning to listen is one way of giving friends. Sinadya yung mga ganyan talaga. Okay? Kasi hindi naman natin masusulat lahat sa every question sa number. Okay. Ganun talaga. Okay? Kaya nga tayo nagdi-drills para ma-anticipate nyo yung mga ganyang type of questions. Okay. Wait lang. Tignan ko lang ang PowerPoint ko. Ito tenses, nag-grammar naman na tayo. Identifying error na. Ganito na tayo. Okay. So, I think we're done na. Marami pa akong mga drills na nasa PowerPoint. Isisend ko na lang yung buong PowerPoint ko and then
Excuse me. Excuse me. Excuse me po. Excuse me po. Sorry. Marami pa akong drills na nasa PowerPoint ko. Isisend ko naman yung buong PowerPoint ko kay Sir. Okay? Or sa Chops para magkaroon kayo ng self-review. Okay? Yung correct answer niya nasa notes lang. Okay? And then, last, try to, ang isa sigurong diskarte pa para mas magkaroon kayo ng confident at ma-ace ninyo yung board exam is kapag nakita nyo yung tamang sagot, dapat na-rationalize nyo kung bakit yun yung tamang sagot. Ganun yun. Okay. Okay. Kaya nga dun sa PowerPoint ko kanina, 'di ba? Meron doon yung correct answer, what is the correct answer, and then yung explanation why it is the correct answer. Okay? So, ganun din yun. Isisend ko yung buong PowerPoint ko kay Sir. And then, i-rationalize nyo kung bakit yun. Nandoon yun sa note. Pindutin nyo lang. Ito, share ko lang ha. Pag sinend sa inyo, ito yung PowerPoint ko. For example. So, for example, ito. Baka, nasan yung tamang sagot dyan, ma'am? Ayan. Punditin nyo lang to. Nakikita nyo yung notes. Lalabas siya dito. Correct answer is letter A. Okay. Ganto. I-open nyo siya. Better na i-open nyo siya. So, for example, ito. Magsagot kayo. Okay. So, for example, question number 1. Kasi per set siya eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Then, tignan nyo ulit yung tamang sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 10, nakailan kayo? Okay? Ganon din dito. Ito, yung word bank. Ito yung mga madalas gamitin for vocabulary. A plump, a base, amorphous, apocalyptic. Ang technique dyan, basahin nyo yung meaning ng bawat isa dito. Isulat nyo. Ako, di ba, nakikita nyo yung mga sa TikTok, sa Facebook, yung mga engineer, yung mga law, yung mga nagte-test, nag-exam, nagbo-board exam sa nursing, di ba? Nagsusulat sila and then nilalagay nila sa kwarto nila or sa index card, okay? Kung free sila, okay, instead na mag-scroll sa Facebook or sa social media, basahin na lang yon. So, ito, kunin nyo lahat yan, yung ibig sabihin yan, yung meaning, okay, isulat nyo sa index card o saan nyo gustong isulat, then lagay nyo sa palagi nyo nakikita. For example, sa kisame, sa dingding ninyo para nakikita nyo siya. Okay, basahin nyo siya bago matulog, basahin nyo siya bago kayo tumayo sa higaan ninyo, for example, 'di ba? Okay, maalala nyo yan. And gamitin nyo siya sa pangungusap. On your own sentence. Create your own sentence para maalala nyo siya. Okay? Maintindihan nyo siya. Create kayo. Okay? Okay. So, yun lang. So, thank you for the opportunity na makatulong sa ininyo. Okay, I hope na ma-ace nyo yung exam at sana lahat kayo isang take lang at mapasa nyo yan. Okay, para sa lisensya. Tuloy-tuloy lang. Okay, so padayon for this batch. Ngayon pa lang kino-congratulate ko na kayo para mag-extend ng isa pang gabi with me. Okay, ibig sabihin you really wanted to get that license. Okay, for the future. Okay, so good luck everyone and thank you very much. Okay, God bless you. Okay. Wala na. Last ko na ngayon. Okay. Wala na po. So welcome. Hindi ako Bisaya. Ako ay taga Malabon. Yes, Papa Sayan.
Okay, good night everyone. Okay na.